Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Ito po yung lingkod, Pastor Maka, Apostolic Believers of Christ International. Naway sumasa atin ang kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Now today is May 14, 2024. Now this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God because God is good all the time. So ito mga kapatid, ating ginagawa sa bawat araw. Sa palibagong araw naman, dagdag na ating buhay mga kapatid. Kasi kapag binawi na po ng Panginoon ang buhay natin mga kapatid, ay babalik na tayo sa lupa. Pero ayaw ng Panginoon na babalik tayo sa lupa ang ating kantungan, kapahamakan. Kasi mahal tayo ng Diyos. At ayaw ng Diyos talaga ang mapuntahan natin ang lugar na hindi po natin nasahan. Kaya hanggang sa mga araw na ito, mga kapatid, ang Panginoon ay binigyan po tayo ng pagkataon para po tayo makakaalam ng lugar na ating kahantungan. Kasi pagbabalik tayo sa lupa, so yun na po mga kapatid ang panahon, naghintay tayo ng mahabang panahon bago tayo muling mabuhay. Kaya mga kapatid, ito pong ginawa natin. Patuloy po tayo na nag-aaral ng Biblia. At ito mga kapatid, pinatunayan po natin sa banal na aklat. Sa bawat araw, tayo po yung nangaral para po na ang ating kaluluwa ay hindi kahantong sa dako na hindi po natin nasahan. Na bago tayo mag-umpisa, huwag natin kalimutan mga kapatid, i-like and share lang po natin ang ating pinapangaral na salita ng Diyos. At subscribe natin, i-bell on natin mga kapatid, para po na sa bawat araw ng mga video na ating ginagawa ay maparating natin sa inyo na nais ng kaligtasan. So yan mga kapatid, pinakamalaga po sa buhay natin na kapag babalik na sa lupa ang ating katawan, ay sana po ang ating kahantungan ng ating kaluluwa, yung lugar po na ating pinapangarap habang numuhay tayo dito sa libutan. Now, pakinggan natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Ayon po dito sa Psalms 104 and verse 29. Ito po ang sinabi ng Biblia. Ngunit kung pababayaan niyo sila, matatakot sila. At kapag binawi niyo ang kanilang buhay, sila'y mamamatay at babalik sa lupa. Ayan. Ngunit kung pabayaan mo sila, matatakot. No? Ang sabi nito, ngunit kung pababayaan niyo sila, matatakot sila. At kapag binawi niyo ang kanilang buhay, sila'y mamamatay at babalik na sa lupa. So mga kapatid, napakahalaga po ito. Dapat malaman natin to. Dapat magkaroon tayo ng takot sa ating pumuhay sa Panginoon, dahil ito po ang dapat natin malaman, na may katungkulan po tayo. Kapatid, may katungkulan po tayo sa Panginoon. Lahat tayo na may buhay dito sa ibabaw ng lupa. Yan ang dapat natin malaman, sapagkat ang pasya po ng kamatayan nasa Panginoon. Now, kapag namatay na po tayo, babalik na tayo sa lupa. At yan mga kapatid, na ang ating kaluluwa aalis na po. Tulad ng sinabi sa Santiago, na kapag humiwalay na po ang espiritu ng tao sa kanyang katawan, patay na. Din pagkamatay na po, ibig sabihin, pag wala na pong hininga ang katawan, patay na po ang tao. At dahil patay na yan,
hindi na pwede manatili pa ang kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa, mga kapatid, yan po ang nagsasalita sa ating katawan. Itong salita ngayon, ito po ang kaluluwa natin. Now, kapag namatay na ang katawan na ito, yan, pagkinabangan, kaya ang kaluluwa lalabas na po at dalhin na po ng Panginoon doon sa dako na rapat po sa atin. Santiago 2:26, kung gaano na ang katawan, nahiwalay ang espiritu, patay ang katawan. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. So gaano ang katawan, nahiwalay ang espiritu, patay ang katawan. Ganon ang pananampalataya na walang gawa, patay ang pananampalataya. Now, ito po isang halimbawa sa atin. Kung wala ang espiritu sa katawan, patay ang katawan na yan. Now, si Panagristo, mga kapatid, na siya po talaga ay ipinako sa cross. Sa John 19 verse 30, ito po ang mabasa natin sa Biblia. 19:30, dito po sa John. Pakinggan natin ha, sinabi dito. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So yan na po, nalagot ng kanyang hininga sapagkat natapos na. So pag alis ng kanyang espiritu, mga kapatid, doon sa itaas ng cross, patay talaga siya. Yun po ang nangyari sa ating Panginoon mga kapatid, na siya po ay ipinako sa cross. Ayun po ang kanyang nangyari. Paghiwalay ng kanyang espiritu, ay namatay po ang Panginoong Jesucristo. Ayun po tayo, pag hiwalay ang ating espiritu, patay na po ang katawan, mga kapatid. Kaya ingat tayo, mga kapatid, sa ating pamuhay ngayon. Sana pag alis ng ating espiritu sa katawan, ay ang kaluluwa natin ang mapuntahan sana ay hindi po lugar na ating hindi inasahan. Kaya maliwanag po, mga kapatid, na kailangan natin gawin kung ano ang dapat natin gawin. Mahirap na, no? Kung ating mapuntahan ay hindi po yung lugar na ating inaasahan. Kaya nang simigo ang Panginoon sa Lucas 23 verse 46, nasabi niya, sa iyong mga kamay ipagkatiwala ko na, no, ang aking espiritu. 23:46 dito po sa Lucas. Pakinggan natin. Tumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu." At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Yun po ang ating hininga. Pag alis ng espiritu, nalagot ang kanyang hininga. Kasi itong espiritu ng buhay, itong hininga natin, ito po ay binigay ng Panginoon kay Adan, na siya ginawa galing sa putik, at hinipan ng Panginoon ang butas ng kanyang ilong, at yan po, tinawag ang tao na kaluluwa na may buhay. So yan, mga kapatid, ang nangyari po na ginawa po si Adan, hinipan lang po ang kanyang butas ng kanyang ilong. So pag ihip, hangin po yan. Yun po ang hangin ngayon, natili pa po sa ating ilong, na habang nabuhay pa tayo, nandito pa ating hininga, buhay pa tayo. Kaya yan, mga kapatid, pero ang kaluluwa ang dapat natin pagsikapan, na pag alis natin kaluluwa sa katawan, sana po ang lugar mapuntahan tulad ng lugar na napuntahan po ni Lazaro. 16:22-24 dito po sa Lucas. Pakinggan natin. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So namatay ang pulubi
dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Iyon pong paraiso ng kaluluwa na pinalagyan ngayon ng kriminal na pinangakuhan ng Panginoon. Ngayon, ikasama kita sa paraiso. Nang namatay ang Panginoon Kristo sa taas sa cross, yun po ang sinabi niya sa isang kriminal. Now, nandoon po sila sa roon ngayon hanggang sa mga panahon na ito. Pero si Abraham, ang propeta, mga apostol, sa langit na po ang kailang kaluluwa at ang katawan na sa lupa pa po. Pero itong si Lazaro at saka ang kriminal na pinangakuhan hanggang ngayon, nandoon sila sa daigdig ng mga patay na tinatawag mayroon paraiso ng kaluluwa, at nandoon din ang Hades na kinalagyan ng mayaman. Matay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, Yan po ang Hades, lugar ng mga patay. Doon nagdurusa ang mayaman. nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. So doon, mga kapatid, nakita po niya si Lazarus na kasama si Amang Abraham. Doon sa magkabila lang po, kasi may bangin po sa gitna. Tuloy natin. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko, dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan." So in-explain ni Ama Abraham na buhay pa siya, na siya ay mayaman talaga. Si Lazarus, kahit na mahirap, pero hindi po hadlang ang kahirapan, mga kapatid, sa salimutan na mabigo tayo sa pagpunta ng paraiso. Kasi isang mayaman nga siya, pero ang punta niya doon po sa apoy na nag-aalab na tinatawag na Hades, doon sa daigdig ng mga patay. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko, dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." So ang kaluluwa, dila, mata, may daliri, may kamay. Pero ang problema, nandoon siya sa nag-aalab na apoy. Na si Lazarus naman, na namatay, dinala doon sa piling ni Abraham na ating ninuno. At hanggang ngayon, nandoon siya. Pero ang nakaganda lang kasi paraiso ng kaluluwa. Pero ang mayaman, nandoon din siya sa daigdig mga patay, pero nasa nag-alab na apoy. Kasi sa gitna lang po may bangin upang na hindi makatawid sa kabila doon sa paraiso ng kaluluwa, at hindi matulungan yung nasa nag-alab na apoy. Kasi baka makita mo ang kapatid mo doon, ina, ama mo, no, kamag-anak mo, hindi ka makatulong. Kung sakaling nasa paraiso tayo ng kaluluwa, o ang ating mga kamag-anak, kapatid, asawa, nandoon man sa nag-alab na apoy, ay hindi mo kaya siyang iligtas. Kaya habang buhay tayo, dapat yun po ang ating pagsikapan, na maalis tayo dyan sa lugar na yan na tinatawag nag-alab na apoy. Sa gitna, mga kapatid, may bangin po, no? May bangin sa gitna. Kaya napakahalaga po na ating malaman ito. Verse 26, pakinggan natin sa Lucas 22, chapter 16, 22 hanggang po sa 26, no? 26, mga kapatid. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, So, bakit? Alam mo na nag-alab na apoy, bakit pumunta doon? Baka nakita mo si ate, baka nakita mo si tatay, nakita mo si nanay, nakita mo si kuya. So, yung purpose na pupunta ka doon para liigtas mo ang iyong kapatid, ang iyong asawa, ang iyong anak. Pero hindi pwede kasi may bangin. At bakit din yung nasa apoy tatawid dito sa paraiso ng kaluluwa? Sapagkat hindi basta-basta doon, mahirap doon sa apoy. Kaya yung po ang kalagayan natin.
Makita mo man si ate doon, si kuya, si mama, si tatay nandoon. Hindi mo na makaya, hindi mo sila hindi mo sila maligtas doon mga kapatid. Bakit pumunta ka doon sa nagalab na apoy? Na alam mo naman na apoy yun. Bakit pumunta ka doon? Kasi baka nakita mo si ate, nakita mo si kuya, nakita mo si tatay, nakita mo si nanay, nakita mo ang tiyuhing mo, nakita mo ang iyong kamag-anak doon. Yun ang purpose na tulungan mo sila para maligtas doon. Wala tayong magawa dahil po malaking bangin sa gitna. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Malawak na bangin sa pagitan natin. Hindi mo kaya yan tawirin kasi Diyos ang gumawa dyan. At alam ng Diyos, hindi mo kaya talaga yan tawirin. Kahit nakita mo si tatay mo, nakita mo si nanay mo, si kuya mo, si ate mo, hindi mo kayang iligtas. Kasi yun ang purpose na pumunta ka doon, iligtas mo ang kapatid mo yun, tatay mo yun, nanay mo yun, tiyuhing mo yun. Pero hindi mo kaya iligtas dahil ang Diyos, yun ang gumawa ng bangin na yan. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. Bakit pupunta ka doon? Ang alam na apoy, punta ka doon. So ang purpose, pumunta ka doon, nakita mo si ate, nakita mo si kuya, nakita mo si nanay, si tatay, nakita mo si tiyuhing mo, nakita mo tiyahing mo, nakita mong kaibigan mo, matalik mong kaibigan nandoon, nagmamakaawa ang mayaman ng mga Abraham. Suguin mo sila saro, ibasa ang kanyang dulo ng daliri ng tubig, ibasa sa aking dila. Ganyan po ang katayuan, ang ating kalagayan, kung sa ating panahon ngayon, ang ating inatupak na lang ang sarili nating kapakanan. Hindi na lang natin pinagbigyan ang salita ng Diyos. Kahit araw-arawin, kahit oras-orasin, na ang salita ng Diyos nasa tainga, tumagos sa kabilang butas ng tainga para walang napakinggan. Bakit? Kahit nakarinig sila, pero ang ugali, pamumuhay, wala pa ring pagbabago. So meaning to say, hindi po nila pahalagaan ang salita ng Diyos. Pero pagkamatay natin, ito na ang lugar na dapat iwasan, na ang isang mayaman nagmamakaawa. Kaya ang mga Abraham kay Lazaro, 16:24 sa Lucas, pakinggan natin. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Alam mo mahirap doon, bakit tatawid doon? Kasi gusto mo tulungan si ate, si kuya, si nanay, si tatay. Kaibigan mo ba, kamag-anak mo? Kasi kahit na kung patay na tayo, may awa pa rin. Kasi itong mayaman na namatay, naawa siya sa kanyang 7 kapatid. Pakinggan natin sa 27 hanggang sa 28. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Ayan po. Kahit patay na, may awa. Kaya kahit doon tayo na, may awa pa rin tayo. Naawa po ang isang mayaman na ang 5 kapatid niya nabuhay, baka mapunta doon. So kahit patay na tayo, may awa. Kaya kung makita mo si ate, si kuya, si nanay, si tatay, tiyuhing mo, tiyahing mo, kaibigan mo, matalik kaibigan, nandoon sa naapoy, may awa ka talaga. Gusto mo siyang iligtas doon, pero hindi ka makapunta doon. Sabi ni Ama Abraham, may malaking bangin. Mga kapatid, sa 26, malaking bangin po ang nakapagitna sa kanila. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Takasan mo ang apoy? Hindi mo matakasan yun. Maliwanag po dito sa Biblia, Lucas 16:26. Hindi matakasan yon. Ngayon, pwede mo i-scroll down ang mga video, live streaming sa social media, sa Facebook, YouTube channel. Kaya mo i-scroll down yan. Pero pag doon ka na sa lugar na hindi mo nasahan, hindi mo kaya i-scroll down yung bangin na nilagay ng Diyos para ang mga tao na magmataas, namumuhay po ng kanilang sariling kapakanan doon sa lugar na yon, wala ka nang matawag at hindi mo na ma-scroll down yon
at hindi maiwasan na yon. Dito sa social media, YouTube channel, sa Facebook, maiwasan ng tao ang salita ng Diyos. Kasi pag natamaan tayo, masakit talaga pakinggan. Kasi ayaw natin na tayo, mga kapatid, dinisiplina ng Diyos sapagkat itinuturo tayong mga anak. Kung hindi tayo anak, hindi tayo dinisiplina ng Diyos. Pero dahil anak tayo ng Diyos, dinisiplina po tayo. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Now, nais ng Panginoon na ituwid ang tao. Kaya lang ang tao na po ang naghanap ng paraan para po na maging masama. So ang mayaman po siya. Pero bakit napunta doon? Ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes City 29, ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So paraan mo yon. Iwasan mo ang salita ng Diyos, nasa Facebook, nasa YouTube channel. Pero kahit na po, adaanan na sana, pero mamaya wala na. Bakit? Hindi po yon ang layunin niya na sumunod ng Diyos. Pero ang lugar na ito, na kinilagyan ng mayaman at ni Lazaro, confirm natin ito mga kapatid. Kumpirmado na po ito. Confirm na ito sa Biblia. Mayroon talaga tayong kantungan pag ibalik na ng Panginoon sa alabok ang ating katawan. Yan na po ang ating pag-ingatan sapagkat ang Diyos ang may pasya kung kailan mamamatay ang tao. Yan mga kapatid na sinabi sa Psalms 90 verse 3 na siya ang nagpapasya kung kailan mamatay tayo. Now, alam ba natin? Mamaya wala na tayo? Wala. Alam ba natin bukas buhay pa tayo? Wala. Alam mo ba kung saan ang punta mo sa dalawang lugar na ito? Paraiso ng kaluluwa o nag-alab na apoy? Wala din. At para malaman natin, makinig ng aral ng Diyos. Kasi ang Panginoon papasya kailan mamatay ang tao. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Ayan po ha. Siya ang nagpapasya kailan mamatay tayo. Na sana mga kapatid, bago tayo mamatay, alam na natin ang lugar na ating pupuntahan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng haka-haka, kapitulo una, bersikulo bana-bana. Hindi po. Kailangan alam natin ang destinasyon natin. Dito sa limutan, tinawag ni Apostol Pablo, tagalangit po tayo. Mamayan tayo ng langit. Paano? Mamayan tayo ng langit. Pero ang pumuhay natin, makalupa. 3:20 sa Pilipos. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3:20. Mamayan tayo ng langit. Ngayon, mamayan ng langit, pero ang pumuhay natin makalupa. So kaya, mapahamak tayo, mga kapatid. 3:20. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. 'Di ba? Ang langit ang tunay nating bayan. Pero bakit napunta sa impyerno yung dato, yung mayaman? Bakit napunta sa napoy? Wala silang panahon sa Panginoon. Ayon po sa Lucas 16:30, mga kapatid. Ang sabi niya, hindi po sila makinig ang mga Abraham. Ibig sabihin, habang buhay ang mayaman, wala po silang time sa Panginoon. Kaya kahit na kung nakadaan na po ang YouTube channel, Facebook, nakadaan na po ang salita ng Diyos, scroll down ka agad, iniwasan ka agad, hindi po kasi yun ang type ng buhay nila. Gusto nila mayaman, masaya palagi, no? Gusto magkapira. Yun na lang. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 in verse 10, na ang paghangad ng mayaman ay naghulog sa atin ng kapahamakan. Bakit? Maraming mayaman ngayon na nanulupig ng kapwa. Maraming mayaman ngayon na nadaya ang timbangan ng presyo para lang malaki ang pera. So maraming mayaman mga kapatid na ganun po ang sistema ng pamumuhay. At may mayaman naman na matuwid na pamumuhay. Kasi hindi lahat ng mayaman ay masama. At hindi din ng masama mayaman. Meron din masama na sabihin natin mahirap at gumawa ng krimen na hindi po nakabuti sa Panginoon Diyos. Pero tanda po natin kapag namatay na po tayo, dapat alam na natin na ating kantungan mga kapatid. Kasi mahirap na mga kapatid kung pagdilat na ating kaluluwa, doon na po sa lugar mga kapatid na hindi po natin inaasahan. Kasi pag nandun na tayo,
inumabago po. At anong gawin pa ng kamag-anak natin na buhay para po sa atin na mga patay, wala na po silang magawa. Dahil harapin natin ang lugar na narapat po sa ating kalalagyan. Kaya habang buhay tayo mga kapatid, hindi pa tayo balik ng Panginoon sa lupa, dapat alam na po natin ang ating kalalagyan habang buhay tayo. Kasi ang mayaman, hindi niya alam na yung pala ang kalalagyan niya nang siya ay namatay sa lugar na mga kapatid, mga patay. Kapag napunta na tayo doon, ano pa magawa natin? So wala na po. So dahil na wala nang magawa, ngayon pa lang, habang may magawa pa tayo, gawin na po natin yon. Kasi ang sinabi Biblia mga kapatid, tanda po natin na habang buhay pa tayo may pag-asa. Kaya lang ang pag-asa na ito mga kapatid na ating inaasahan, minsan po ay hindi makamtan. Dahil po ang mayaman ang totoo na habang buhay siya, buhay pa sila, wala po silang panahon sa Panginoon. Ang Biblia nagpapatunay ay po sa Pilipos 3:20, mamamayan tayo ng langit. Tandaan natin mga kapatid. Pakinggan natin mga kapatid. Dito po sa Pilipos Kabanata 3, talata 2 po, kapatid. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So, hinintay natin ang na may pananabik sa pagbabalik ng ating tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoon Hesukristo. Now, nananabik tayo sa kanyang pagbabalik. Kaya lang, sa ating pananabik, sa ating paminsalimutan, hindi po natin namalayan na ang ating pananabik pala ay walang kabuluhan. Bakit? Ano sabihin itong mayaman? Hindi po niya alam ang lugar ng mga patay at hindi alam siya mamatay. Alam po niya mamatay po siya. Kaya hindi alam kung saan ang kanya pupuntahan. Sapagkat umaasa na po siya sa kayamanan at wala po siyang panahon. No? Wala siyang panahon sa Panginoon. Now, ang Biblia po patunay sa Pilipos 3:20, mamamayan tayo ng langit. Pero mga kapatid, itong ating pagmamay ng langit, bakit makalupa ang ating pamumuhay? Sapagkat ito sa lupa, ang pagpatay, pangalunya, pagkikiapid, pagsimba ng Diyos-Diyosan, pagiging bayot, tumboy, mapagtunghayaw, nagsinungaling, manira ng kapwa. Dito sa limutan po yan ang pamuhay, hindi yan makalangit. So, ang sinabi Biblia, tayo po mga mamayan ng langit. Pero bakit? Ibig sabihin, langit po ang ating patutumuan, napunta siya sa daigdig mga patay ang isang mayaman. Dahil po, na kahit na po kung ang tao ginawa ng Diyos para sa kanya, ay naging para sa Diablo, dahil ang pamahay natin talaga ay tulad ng mayaman, wala po silang panahon na makinig, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Sapagkat pinatunayan niya ito doon sa daigdig mga patay, ito po ang sagot niya kay Ama Abraham. So pinatunayan po mga kapatid ng mayaman na sa kanilang pamuhay pala, wala po silang panahon sa Panginoon. Napakinggan natin, totoo ba ang sinabi natin? Balikan natin si Lucas, mga kapatid, dito sa 16, versikulo 30. Ganito po ang sinabi po ng mayaman. Sa chapter 16, verse 30. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. So meaning to say, so nakita po natin na ang pamuhay pala ng mayaman, hindi po nila pinagbigyan ng panahon ang mga salita ng Diyos. Kaya, napunta po siya sa lugar na hindi po niya inaasahan. At dahil diyan, nagmamakaawa ang kaluluwa ng mayaman na papuntahin sila sa bahay ng kanyang ama sapagkat malima pa siyang kapatid. 27 up to 29 sa Lucas 16, pakinggan natin. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap.
nang hindi sila mapunta rito. Ayan po ha. So nakikiusap ang kaluluwa kay Amang Abraham, kay Lazarus, na pauwiin si Lazarus sa bahay ng kanyang ama. Dahil mayroon pa siyang 5 na kapatid na lalaki na buhay para bigyan sila ng babala, baka pati sila makapunta doon sa lugar kung sa dako ng pagdurusa. Pero sa ating panahon mga kapatid, ang Biblia halos pagsakay mo sa bus, may mga pastor doon sa likuran mo kaagad tumatayo. Brother, sister, magandang araw po sa inyong lahat. Baka pwede po tayo makapag-share ng Word of God. So, susunod lang mga minuto lang po. Ayun, salita kaagad ng pastor o evangelist. Ganito sinabi ng Panginoon sa Mateo 4:17 na magsisi na tayo sa ating makasalanan sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Repent because the kingdom of heaven is hand. So yun po ang sinabi sa Mateo chapter 4 and verse 17. So yun po. Now, sapagkat natin alam buhay natin, sinabi ng Biblia sa Psalms 90 verse 3 na ang Diyos ang nagpapasya kailan mamatay ang tao. Kaya habang buhay pa tayo, may pag-asa, mga kapatid, ayon po sa Ecclesiastes in chapter 9 in verse 4, na habang buhay pa tayo, may pag-asa. No, yun mga kapatid, habang may pag-asa pa tayo. Now, dahil buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo, kaysa patay na, pagdating doon sa lugar hindi mo inasahan, hindi ka na mabago. Kasi may bangin doon. May bangin doon sa gitna mga kapatid. Hindi mo maiwasan yon. Kasi ang bangin nasa gitna, yun po ang harang na hindi ka pwede tatakas sa apoy na yan. At yung nasa paraiso ng kaluluwa, kung ito doon po yung kapatid mo, asawa, anak mo, hindi ka nila pwede matulungan. Sapagkat yung bangin na yon na ginawa ng Diyos, sukat po yan. Wala makatawid, no? Wala makatawid sa kabilang dako, mga kapatid. Now, nakikiusap ang mayaman kay Abraham kay Lazaro, pauwiin sa bahay ng kanyang ama. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki, tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. So, ang sagot ni Abraham, hindi po relihiyon. Ang sagot dito, nandoon na sa kanila si Moises, sinulat ni Moises at ang mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. So, yun po ang opsyon ni Amang Abraham. Hindi pwede si Lazaro pauwiin dito sa lupa. Kasi pag namatay na tayo, wala na pong kapangyarihan na babalik pa tayo. No? Kapag namatay na tayo, doon sa tingin mapatay ang makapunta doon, ayun po, may paraiso doon ng kaluluwa. Pero may nag-alab na pwedeng doon sa lugar na yon, sa isa po yan na lugar na tinatawag daigdig ng mga patay. Kung kalibutan ng mga kaluluwa. Ito, kalibutan ng mga may buhay na may katapusan. Pero doon, walang kamatayan, pero kaluluwa lang po sila. In the third heaven, yun po ang paraiso, dala ang katawan natin. Na doon sa ilalim, paraiso ng kaluluwa. Pero kaluluwa lang yon. Nandoon din ang nag-alab na apoy. Nandoon din ang kulungan ng mga kaluluwa. Yung nakulong lang doon, yung panahon po ni Noah na nalipol po ang buong sanlibutan ng tubig at si Noah na nakasakay sa daong. Pero yung kaluluwa na yon, nakakulong. Nakakulong po yan sa kulungan doon ng mga kaluluwa na mga panahon ni Noah na hindi po sumapalataya ng sinabi ni Noah, gagawa tayo ng daong. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pabahain niya ang buong sanlibutan. Sumitan ng tubig, mamatay po ang lahat na may buhay. So hindi pa sila mapalataya ng sabi ni Noah, kaya pagkalunod nila namatay, yung kaluluwa na yun, nandoon po sa mga patay, nakakulong po sila. Yan po mga kapatid. Ang mayaman namatay, ito talaga ay dinescribe ni Apostol Apostol Lucas, para po na maiwasan natin ang lugar na ito. Pero ang sagot ng mayaman na sinabi ni Abraham, nandoon na po ang sulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon.
So yun lang po opsyon. So Biblia lang talaga ang pag-asa natin ngayon para maiwasan yung dako na yun. Kasi yun ang sagot ni Abraham. Biblia po. Sulat ni Moises, mga propeta, mga apostol, para maiwasan yung lugar na yon. So hindi relihiyon, hindi ka pastor ka, pare ka tagapagturo, Christian ka, ikaw ba yung nampalataya, na maiwasan mo yon. Hindi lahat ng pastor kasi nampalataya kung pare tagapagturo ay talagang nagtuturo ng katotohanan. Hindi po. Kasi may bulaan propeta ang diablo, may bulaan apostol ang diablo, may bulaan pastor ang diablo. So kaya, hindi lahat ng sinabing pastor, pare tagapagturo, Kristo manampalataya ay mapunta sa paraiso. Mayroon pong kahit pastor, pare tagapagturo, Kristo manampalataya, mapunta pa rin doon sa lugar na nag-alab na apoy. Bakit? Minsan po bansag lang po sa sanlibutan ang ating pagkapastor, Kristo manampalataya at tayo mga pare ba tagapagturo, yun lang po ang nakita ng tao. Pero ang nakita ng Diyos sa puso natin, nandun ang puot, panira ng kapwa. Bakit? Dahil pastor ka, hindi ka makapanira ng kapwa? Pwede. Bakit? Mayroong mga pastor, pare. O may sabihin pare ito, hindi marunong po, hindi marunong gawa ng masama. Tao din yun. Pastor, tao din yun. Tagapagturo, tao din yun. Yung nampalataya, tao din yun. Yung sinabing Christian, tao din yun. May tao ba hindi magkasala? Pakinggan natin mga kapatid. Pakinggan natin mga kapatid sa Ecclesiastes, Kabanata 7, talata 2 po. Mayroon bang tao hindi magkasala? Wala po. Magkasala talaga kasi ang tao, mga kapatid, may laman. Ang laman, minsan po, ay nag-udyok ng kasamaan. Ang laman, minsan nag-udyok ng kabutihan. Tulad ng pagsamba, pakikinig. So habang buhay tayo, nakikinig, sumasamba, nakikinig. Pero hindi na lahat nakikinig ay gumagawa ng napakinggan. Na ito mga kapatid sa City 20 sa Ecclesiastes kung mangaral. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So tao, si pastor tao, si father tao, tagapagturo siya tao, Christian daw siya, tao din. May nampalataya daw siya, tao din. Now, walang isang tao. Huwag mong sabihin na ibang pastor, ibang tao yan. Tao din yun. Pastor lang. Pari, tao din yun. Pari lang. Tagapagturo siya, tao din. Tagapagturo lang. Christian ka? Oh, Christian. Christiano tayo, tao din. Nampalataya, tao din. Pero walang tao. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Di ba? Kaya yun ibig sabihin, itong mayaman napunta sa lugar na hindi niya inasahan. Dahil ang totoo, mga kapatid, siya mismo nagsabi sa Lucas 16:30. Ito po ang sinabi niya sa 16:30 na wala po sila, hindi po sila makinig ang mga Abraham. Tumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon ang mga Abraham. So meaning to say, sa pamumuhay po lang ng mayaman habang buhay sila, wala silang panahon sa Panginoon. Pero mayaman sila. Mayaman sila. Pero umaasa sa kayamanan. Diba? Ano sabi sa Pablo kay Timoteo? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Pagsabihan mo ang mga mayaman na huwag aasa sila sa kanilang kayamanan. Sa halip, doon aasa sa Diyos na nagbibigay ng kayamanan. Problema itong mayaman, umaasa na po sa kanyang kayamanan na yun pala manghatid sa kanya sa lugar na hindi po niya inaasahan. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 6 verse 17. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Di ba? Pagsabihin ng mga mayaman. Kaya ito, mensahe po natin ngayon, hindi po sa mayaman lang din. Mayaman man mahirap, isa lang po ang pakay kung nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. In 1 Timothy chapter 2 verse 4. Now, ulitin natin sa chapter 6 verse 17 sa 1 Timothy.
Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Yun ang mali ng mayaman. Umaasa na po sila sa kayamanan at hindi na pinapakinggan ang salita ng Diyos. Siya mismo nag-confirm, no? Hindi po sila makinig ang mga Abraham. So, ibig sabihin, kapatid po niya yun. Huwag mo sabihin, Christian siguro pastor ng mga kapatid, alam niya ang kanilang pamuhay. Wala pala silang time na makinig ng salita ng Diyos. Yun ang dahilan, nahantong ang mayaman doon sa lugar na hindi niya inasahan na nagpahirap sa kanya. Kaya itong babala ni Apostol Pablo, pagsabihan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkaloob sa atin ng lahat na nagbibigay na ikakasaya natin. Yun ang sinabi sa Pablo. Kaya kayo mga mayaman ngayon, may opsyon pa po. Hindi sinabi na nandun ang mayaman doon, ang mayaman doon. Talaga hindi po. May opsyon dito. May aral niya Apostol Pablo nga, huwag asa sa kayamanan. Ang mali ng mayaman, sa kayamanan umaasa, wala po silang panahon sa Diyos. Kasi siya nag-confirm dito sa Lucas, mga batid, 10:30, na hindi po sila makikinig ang mga Abraham. So ibig sabihin, ganun pala sila, na habang siya ay buhay, wala silang panahon. Hindi nakinig ng salita ng Diyos. Kaya nahatid siya doon sa dako ng pagdurusa. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon ang mga Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Di ba? So, alam po ng kaluluwa na mayaman, kung mayroon pumunta doon sa kanila na galing sa patay, magsisi sila. No, alam naman natin, naman ni Kristo, nandoon siya nang galing sa daigdig mga patay at muling nabuhay sa ikatlong araw para malaman natin kung ano ang purpose na siya po ay naparoon sa daigdig mga patay para pangaralan ng magandang balita yung mga kaluluwa nakakulong doon, no, sa daigdig mga patay. Yun po mga kapatid ang purpose na matay siya. 3 araw, 3 gabi, pinangaral niya, mga kapatid, ang magandang balita doon sa daigdig ng mga patay. 1 Peter chapter 4 verse 6. Pakinggan natin. Ito ang dahilan kung bakit naparatin ang magandang balita doon sa daigdig ng mga patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu, ayan ang Diyos. So akala nang yung nakakulong doon ng kaluluwa sila ng lupa, wala na silang pag-asa. Pero hinatid pa rin ng Panginoon Kristo ang magandang balita doon. Kahit patay na sila sa laman dahil sa kanilang kasuailan, wala silang panahon na ginawa ang daong, almost 100 years ginawa ang daong. Walang isa man tumulong kay Noah, maliban lang sa kanyang pamilya. Yun po. Kaya sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:1, nakita ko na ikaw lamang ang matuwid sa lahat ng tao dito sa mundo. Sino lang? Bakit? Walang tumulong. 100 taon ginawa ang daong. Walang isang tumulong maliban sa pamilya niya. Kaya yun ang tama. Sinabi ng Panginoon, ikaw lang nakita ko na matuwid. Bakit? Buong salimutan, ginawa ang daong almost 100 years. Wala namang tumulong kahit sino, kamag-anak, mayroon pa bang ibang tao nakadagdag doon? Anak lang niya. Anak lang niya. Tandaan natin mga kapatid, kung ang Biblia ating kinukompute natin, 6,824 years, dumating po ang baha ng February 18. No? February 17. Excuse me. February 17, ang baha mga kapatid ay naggunaw ng daigdig. February 17 mga kapatid, ayon po sa Biblia, na yun po, nangyari ang baha, mga kapatid, ng February 17. Ayon po sa Biblia mga kapatid, bumaha po, no? Yan po mga kapatid ang sinabi Biblia na nagkaroon ng baha
February 17, mga kapatid, ang baha, 600 years si Noah, ito po yung nangyari sa ikalawang buwan sa 17 araw. Genesis 7:11. Nang ika-17 araw ng ikalawang buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Di ba? Ikalawang buwan, 17 araw, umulan po, napakalakas. Yan po mga kapatid, isa February 17, na kung ako nandoon pa, February 18 ang birthday ko, hindi na ako makapag-birthday. Yun na pala ang katapusan. So yun po ang nangyari ng salimutan. Now, ito po, ang daong, tandaan po natin, 100 years kasi dumating ng baha, 600 years na si Noah. So ginawa ang daong, 500 years po siya. So 100 years ginawa ang daong. Ang layo, ang lalim ng pagpapambaba ng Diyos habang ginawa ang daong. Kaya pinuntahan talaga niya yung mga kaluluwa doon na nalunod ng baha. Balik tayo sa 1 Peter chapter 3, 18 to 20. Ito mga kapatid, sa 1 Peter 18 to 20. Pakinggan natin. Hindi na namatay ang Panginoon sa ating pagkamakasalanan. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Yun po So confirm po sa Biblia, sa kalagayang espiritual, kaluluwa po siya. Spiritual ba? Hindi makita. Kaluluwa. Kasi ang kaluluwa hindi makita yon. Yung makita ang kaluluwa lang, yung kaluluwa na din. Tayo mga buhay din, ang makita lang natin yung mga buhay. Pero sa kalalagayang kaluluwa, ang makita din natin yung mga kaluluwa. Pero ang mga buhay hindi natin makita. Kasi pag namatay tayo, doon natin sa lugar ng kaluluwa. Kaya wala kang makita doon na may laman. Kaluluwa lang talaga. So ang dito sa limutan, ang makita natin mga material sa physical pa tayo. Pero pag namatay tayo, wala natin makita ng mga katawan, buhay. Wala na po. Kasi doon na tayo sa lugar na dapat nating kalalagyan. Kaya pag namatay na tayo, wala na po tayong makita na mayroon pang mga may katawan na buhay. Yun doon, kaluluwa ng lahat. Pero may katawan pa rin na kaluluwa. Pero hindi makita yan ng buhay. Ang makita lang, yung mga kaluluwa lang din, tulad ng mga kaluluwa. So ganun tayo. Kaya doon po yung sa verse 7, sa unang pinakailalim ng lupa, yung tinatawag na daigdig ng mga patay. So yun lang po, mga kaluluwa lang po nakatira doon, walang kamatayan na po. Kaya lang, naghintay na po ng hatol. At saka may nag-alab na apoy. Yun po ang sentro na ating mensahe, na sana bago tayo alis sa limutan, yung apoy na yan maiwasan. Sapagkat ang opsyon ni Amang Abraham, nandoon na ang sulat ni Moises at ang mga propeta. Makinig lang sila. So ito palang opsyon ang Biblia. Kaya makinig tayo. Huwag tayong magmatigas. Huwag tayong magmatigas. Kasi kapag magmatigas tayo, mapunta talaga tayo doon sa lugar na hindi natin nasahan. Yun mga kapatid ang pinakasintro na mensahe natin. Wala po tayong sinisira, wala po tayong pinagmalaki. Ang malaga dito na maghanda tayo palagi. Kung ano man ang darating ng bukas, wala nakakaalam. Pwede mamaya wala na tayo, bukas wala na tayo. So na, sa linggo pa man o buwan o taon pa tayo ayon po sa pasya ng Diyos. Kasi anong sasabi sa Psalms 90 verse 3? O Panginoon, ikaw nagpapasya, kailan mamatay ang tao, binabalik mo siya sa lupa, sapagat sa lupa siya nagmula. Mga kapatid, ito mensahe natin, sana po munawaan natin, sana paghandaan natin ang lugar, habang buhay tayo may pag-asa pa. Isa Ecclesiastes, Kumangaral, Kabanata Siyam, Talata 4. Habang buhay pa tayo, may pag-asa. So huwag kalimutan, mga kapatid,
na ang buhay natin sa salimutan, panandalian lamang. Hindi pa tayo magtatagal. Example ko lang sarili ko. Ako po is 50, mag-run 52 na po ako. So kung ang Biblia nagsasabi, 70 taon lang ang buhay ng tao. Mean to say, may 18 taon pa akong natira. At lulubin ng Diyos, kung aabot ako dyan, ito ang aking trabaho na ipangaral kong magandang balita. Haba ako'y nabubuhay, lulubin ng Diyos. Bigyan niya ako niyang kapangyarihan na sana manatili akong matatag hanggang sa aking pag-alis sa salimutan. Yung natira na panahon na yan, isinasamo ko sa Panginoon sana hanggang sa mga araw na yon ay manatili akong matatag sa kanyang harapan na i-serve ko ang salita niya sa lahat ng kaluluwa na nais ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga viewers, listeners, mga supporter natin sa pagpakalaganap ng magandang balita. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos Ama na walang iba ang ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers for Christ International. Ang sabi sa bawat isa, ang grasya, ang pagpapala, at ang kapayapaan habag na may suma sa atin lahat sa magitan ng ating Kristo. Grace, mercy, and peace be with you us by the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.